Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang pinakahihintay nating pagbabalik ng makapanindig balahibong paglalakbay ni na Luffy sa pinakamalakas na bansa sa One Piece. Walang iba kundi ang Elbaf. Sana pala'y ilike niyong video ito at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter 1132 ay pinamagatang Adventure in Elbaf. Kagad ngang nagsimula ang chapter na to fam kung saan nagtapos ang nakalipas na chapter. Dito'y makikita natin ang barko ng Giant Warrior Pirates na Great Eric na malapit ng dumaong sa may baybayin ng Elbaf. Ang pagdating naman ng crew na ito ni Dory at Brogy ay masayang sinalubong ng isang batang giant na nagngangalang Colon. Nagalak din naman ang babaeng giant na katabi ni Colon na ngayon ay nagtataka kung ano kayang dahilan kung bakit natagalan sa kanilang paglalakbay ang Giant Warrior Pirates. Kung matatandaan nyo rin pala fam, may si Colon yung batang giant sa chapter 1076 na nagpupumilit kay Shanks na isama siya ng Red Hair Pirates sa kanilang paglalayag. Subalit sa kabilangan ng matinding pakiusap ng batang giant na si Colon ay hindi pa din siya pinagbigyan ni Red Hair na sinabing hindi siya nagsasama ng mga batang may initin ng ulo sa kanyang crew. Pagkatapos namang tanggihan ng batang giant ay dito na hinarap ni Shanks ang buong Kid Pirates at nilampaso ang kanilang kapitan na si Eustace Kid sa pamamagitan ng isang atake lang. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay inanyayahan ni Colon ng Giant Warrior Pirate Crew na bumisita muna ang mga ito sa kanilang bar. Sumagot naman ng isa sa mga giant captains na si Brogy at sinabing hindi raw muna sila makakadaan sa bar ni na Colon dahil kailangan nilang dumiretso ngayon sa Sun Realm na siyang gitnang bahagi ng Elbaf. Tila nadismaya naman si Colon dito. Kaya napatanong ito kung bakit kaya hindi mapapaunlakan ng Giant Warrior Pirates ang kanyang imbitasyon. Sa opisyal na pagpapakilala pala kay Colon sa panel na to fam, ay nakalagay sa kanyang titulo ang Child of Elbaf. Pagkatapos naman niyan ay pumasok na pabalik sa loob ng kanilang bar si Colon. Ang parehong bar kung saan natin nakitang umiinom ng alak si Shanks sa pinakitang flashback ng chapter 1076 kanina. Dito ay sinabi ni Colon sa babaeng giant na dadiretso na daw pala paakyat sa Sun Realm ang Giant Warrior Pirates. Sumagot naman ang babaeng giant at sinabing tamang naging desisyon ng dalawang giant captains na dumiretso na sa Sun Realm dahil kung dadaan pa raw ang mga ito ngayon sa bar ay lalo silang mapapatagal at mapapainom ng wala sa oras. Sinabi din ito na kung sakali nga na mapainom ngayon sa kanilang bar ang crew ay siguradong aabuti ng hindi bababa sa 3 araw ang pag-iinuman ng mga ito. Kaya naman mas mabuti nga talaga na dumiretso na sila ngayon sa Sun Realm, lalo na't may kasama silang mga bisita. Kahit naman wala pang sinasabi si Colon, ay naunawa ng babaeng giant na gusto nitong sumunod sa Giant Warrior Pirates at umakyat papuntang Sun Realm. Kaya naman dahil dito ay pinabaunan ng babaeng giant si Colon ng isang basket na naglalaman ng mga pagkain. Sinabi dito ng babaeng giant na bukod kay Colon ay para daw kina Ripley at sa kanilang ama ang mga pagkain laman ng basket. Base nga sa usapang yan fam, may mukhang kapatid ng babaeng giant na ito si Colon. At bago pa man nga tuluyang umalis ang batang giant, ay nabanggit niya na kaya daw niya gustong sundan sa Sun Realm ang Giant Warrior Pirates ay upang makilala ang piratang dinala ni na Captain Dory at Brogy sa Elbaf. Napatanong pa si Colon dito kung kilala daw ba ng babaeng giant kung sinong piratang to. Dagdag pa niya ay kamakailan nga lang daw nahirang bilang isa sa mga Emperors of the Sea ang piratang ito at kahit daw mismong si Captain Redhair ay bukang bibig din ng nasabing pirata. Pagkasabi naman niya ni Colon fam ay malalaman na natin ang dahilan kung bakit gustong gusto niyang makilala ang piratang sinundo ng Giant Warrior Pirates. At ito pala ay dahil sa iniwang mensahe ni Shanks kay Colon nung huling beses na bumisita ang Red Hair Pirates sa Elbaf.
Sa flashback na ito may makikita natin na sinabihan ni Shanks si Colon na wag nitong kalimutan ng pangalang Straw Hat Luffy. Grabe, ang laki talaga ng tiwala ni Shanks kay Luffy, no? At mukhang kalat na pala sa buong Elbaf ang balita ng pagsundo ni na Dory at Brogy sa grupo ng Straw Hats mula sa Egghead. Ano nga kaya ang nangyayari ngayon sa Elbaf? At bakit kinailangan pang sunduin ni na Dory at Brogy si na Luffy? Gayong pwede naman nilang hintayin na makarating na lang ang Straw Hats sa Elbaf. May kinalaman kaya si Shanks kung bakit sinundo ng mga Giants si na Luffy mula sa Egghead? At bakit kaya kailangan ng mga Giants si Straw Hat? Meron nga kayang matinding suliranin o mabigat na krisis na hinaharap ngayon ng Elbaf? Na tanging si Luffy lang ang may kakayahang makarasolba kaya kinailangan nila itong sunduin sa lalong madaling panahon? Kayo fam, anong masasabi niyo tungkol dito? Sa pagpapatuloy naman ng chapter matapos ng maikling flashback ng pag-uusap sa pagitan ni Shanks at Colon, ay muling bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan nagsimula na sa kanyang paglalakbay patungong Sunrealm si Colon. Habang tumatakbo naman papalayo sa kanilang bar si Colon ay may pahabol na bilin sa kanya ang babaeng giant. Nasabihin daw nito sa dalawang giant captains na ihahatid nila mamaya ang mga pagkaing ihahanda sa magaganap na malaking piging bilang selebrasyon sa pagbabalik ng Giant Warrior Pirates mula sa pagsundo ng mga ito sa Straw Hats. Pagkatapos yan may muli namang pinakita ang kapitan ng New Giant Warrior Pirates si Hiro din, kasama ang shipwright ng crew na si Stansen. Dito ay tuwang-tuwa ang dalawa nang makita nila na nakabalik na pala sa Elbaf ang Great Eric. Kapansin-pansin naman dito na sa harapan ng dambuhalang barko ay may bigla na lang sumulpot na isang higanteng bahaghari. Sinabi dito ni Hiro din na napakaganda daw pala ng timing ng kanilang pag-ahon mula sa underworld dahil masasabayan nila ang Great Eric sa paglalayag nito. Sa sumunod na panel naman may makikita natin na napakalaki pala talaga ng biglang sumulpot na bahaghari. At sa sobrang laki nga nito ay nagmistulang isang maliit na bangka lang ang barko ng Giant Warrior Pirates kung iahambing natin ito dito. Mapapansin din natin sa eksenang ito na umaabot pala ang kabilang dulo ng bahaghari sa itaas na bahagi ng Treasure Tree Adam. At mula nga sa malayo ay maririnig din natin ang tinig ng Straw Hats na napasigaw dahil sa sobrang pagkamangha sa ganda ng tanawin na kanilang nasasaksihan. Napatanong pa nga ang mga ito kung umuulan daw ba ngayon sa Elbaf, kaya bigla na lang nagkaroon ng bahaghari. Sa puntong ito naman ay makikita na natin ang mismong reaksyon ng Straw Hats na ngayon ay hindi makapaniwala sa pambihirang kagandahan ng bahaghari na kanilang pinagmamasdan. Sinabi dito ni Brook na ito raw ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nakakita siya ng isang bahaghari ng malapitan. Nagtataka naman si Jinbei kung normal lang ba na makita nila ng ganito kalinaw ang bahaghari kahit na ganito kalapit ang kanilang distansya dito. Sinagot naman ni Lilith ang komentong ito ni Jinbei at sinabing kahit gaano pa raw kalapit o kalayo ay talaga namang lumilitaw ang kagandahan ng bahagharing to. Hindi naman nakapagsalita sina Robin at Frankie at napanganga na lamang ang mga ito sa sobrang pagkamangha habang si Bonnie naman ay napailaw ang mga mata sa sobrang excitement na sinasabing pakiramdam niya raw ay pwede niyang hawakan ang dambuhalang bahaghari dahil sa sobrang lapit nila dito. Teka muna pala wala ba kayong ibang napapansin sa eksenang to? Hindi ba't napaka-interesanteng makita na kasama ng Straw Hats sina Jewelry Bonnie at ang backup ang clone na si Lilith sa isang panel lang? Nangangahulugan kaya yan na sina Bonnie at Lilith na ang bagong addition sa crew ni Luffy? Lalo na't sumasakto talaga ang malungkot na kwento ng buhay ni Bonnie sa tema ng buhay ng mga miyembro ng Straw Hat Crew, habang si Lilith naman ay maaari pa ding magkaroon ng makahulugang backstory na hindi pa sa atin pinapakita ni Oda. Siguro ang kulang na lang para maging opisyal na Straw Hat ng dalawa ay ang yayain sila ni Luffy na sumama sa kanilang paglalayag. Kayo ano sa tingin nyo?
Hindi ba't sobrang nakaka-hype talaga kung magiging opisyal na partner ng Straw Hats sina Bonnie at Lilith? Pagkatapos naman nating makita ang pagkamangha ng Straw Hats, ay pinaliwanag ng Giant Captain na si Brogy na normal lang daw ang ganito kalaking bahaghari sa Elbaf dahil madali lang naman daw gumawa nito gamit ang Sunstone Painter. Habang sinasabi naman ito ni Brogy ay makikita nating hawak-hawak nito ang tila ba isang maliit na piraso ng baton na kumikinang. Ito na marahil famang painter na nabanggit ni na Hyrule at Stansen sa nakalipas na chapter na siya nilang ginagamit upang makapaglakbay sa loob ng Elbaf. Yun nga lang fam, ang problema daw sa painter ay hindi ito gumagana sa bahagi ng Elbaf na hindi naaabot ng sinag ng araw. Teka, Sunstone? Sinag ng araw? Hindi kaya fa may malaking kinalaman ng Sunstone Painter sa kapangyarihan ng Sun God? Hindi ba't ang 5 Elders na mismo ang nagsabi na ang kapangyarihan ng Warrior of Liberation na si Nika ay ang gawing realidad ng kahit anumang maisip nito? At ang natatanging limitasyon ng kanyang kakayahan ay ang kanya mismong imahinasyon. Grabe fam, saktong-sakto ang Sunstone Painter sa makulit na kakayahan ng Gear 5 ni Luffy. Kaya dahil dyan ay malaki ang posibilidad na si Joy Boy mismo na naunang user ng Nika Fruit ang nakaimbento at siyang pinanggalingan ng Sunstone Painter na to na ginagamit ng mga Giants upang makagawa ng isang higanteng bahaghari na kanilang ang ginagamit upang magsilbing pangunahing transportasyon sa loob ng Elbaf. Pagkatapos naman fam na makapagsalita si Brogy, ay kagad na nalito si Jinbei dahil base nga sa sinabi ng Giant Captain ay para daw bang lumalabas na ang mga Giants mismo ang siyang gumawa ng dambuhalang bahaghari. Sumagot naman si Brogy at kinumpirma ang pagkakaintindi na ito ni Jinbei at sinabing sila nga ang gumawa ng Giant Rainbow. Sa sumunod na panel ay tinanong naman ng Giant Warrior Pirate Crew ang kanilang kapitan kung maaari na daw ba nilang simulan ng pag-akyat sa higanteng bahaghari. Sumagot naman sina Dory at Brogy at kagad na nagbigay ng go signal sa kanilang crew. Pinaalalahanan naman ng dalawang Giant Captains ng Straw Hats na kumapit ng mabuti sa kanila dahil malapit nang tumayo ang kanilang barko. Muli namang nagtaka ang Straw Hats dito at tinanong kung bakit at paano daw tatayo ang barko. Subalit bago pa nga matapos sa kanilang pagsasalita ang Straw Hats, ay dito na tumayo ang Great Eric at nagsimulang bagtasin ang dambuhalang bahaghari na nagsisilbing daanan ng barko. Dito na nga mas naguluhan ng Straw Hats dahil bukod sa pagtayo ng Great Eric ay nagsimula na din itong umangat mula sa karagatan. Nagpaliwanag naman ang dalawang Giant Captains at sinabing nakalimutan daw nilang banggitin sa Straw Hats kanina na nasa itaas na bahagi ng higanteng puno na ito naninirahan ng mga mamamayan ng Elbaf. Kaya naman daw kailangan nilang gamitin ng bahaghari upang makarating doon. Ito rin daw ang dahilan kung bakit pinagpaliban muna nila ang kanilang pagdiriwang dahil uumpisahan pa lang nila ang kasiyahan at selebrasyon sa oras na makarating na sila sa Giant Village. Pagkasabi naman nito ni na Dory at Brogy ay kagad na nainis sa kanila si Frankie dahil maling bagay raw ang pinaliwanag ng mga ito. Sinabi dito ni Frankie na ang dapat daw nilang ipaliwanag ay ang tungkol sa dambuhalang bahaghari at kung paano naging posibleng mangyari na nakakapaglayag ang kanilang barko dito. Nagtaka din nga si Robin kung saan daw ba naglalayag ngayon ng Great Eric. Gayong ang isang bahaghari ay binubuo lamang ng liwanag na tumatagos sa mga patak ng ulan. Natawa naman dito ang dalawang Giant Captains at napatanong kung ano daw ba ang mga pinagsasasabi na ito ng Straw Hats. Ang simpleng sagot daw dito ay normal lang naman daw talaga na makapaglayag ang mga barko sa isang bahaghari. Nagulantang naman ang Straw Hats dito dahil hindi sila makapaniwala sa naging sagot ni na Dory at Brogy na sinasabing posible pala talaga itong mangyari. At sa isang ang nakakabilib na double page fam, ay isang mala fairy tale na eksena ang ating masasaksihan kung saan makikita na nga natin ang Great Eric na lumulutang sa ibabaw ng dambuhalang bahaghari na ngayon ay nagmistulang isang batis na dumadaloy sa ibabaw ng Elbaf.
Dito ay hindi pa din makapaniwala ang Straw Hats na nagaganap talaga ngayon ng malapantasyang pangyayari na to. Natawa naman sina Dory at Brogy dahil perpekto daw ang klima ngayon para maglayag sa bahaghari. Sinabi ng mga ito na hindi raw sumasalungat ang agos nito, kaya kahit kaunting pagsagwan lang ay sapat na para umandar ng dire-diretso ang kanilang barko hanggang makarating sila sa dulo. Nagsalita naman si Jinbei at sinabing sigurado raw siyang mababaliw si na Luffy sa oras na makita nila ito. Sumagot naman si Brook at sinabing kahit siya daw mismo ay parang nababaliw na din ngayon. Sinang-ayon na naman ni Frankie si Brook at sinabing maging siya rin ay hindi matapos-tapos ang pagkamangha sa kakaibang nararanasan nila ngayon. Sa sumunod na panel naman may makikita natin ang reaksyon ni na Robin at Bonnie na ngayon ay nakatitig sa tampuhalang bahaghari at ine-enjoy ang hindi pangkaraniwang tanawing ito. Sinabi dito ni Bonnie na para daw silang naglalayag ngayon sa karagatan na may 7 iba't ibang kulay. At kahit nga daw ang kumukuti-kutitap na tunog na lumalabas mula rito ay talaga namang nakakamangha. Sumagot naman si Robin at sinabing marami pa rin daw palang mga kahanga-hangang bagay ang hindi pa nila natututunan sa mundong ito. Sa pagkakataong ito ay naabutan naman ng mas maliit na barko ni na Hyrodin at Stansen, ang barko ng Giant Warrior Pirates. Dito ay tinanong ni na Hyrodin sina Dory at Brogy kung kasama na daw ba nila ngayon ng Straw Hats. Sumagot naman ang dalawang giant captains at sinabing sina Hyrodin daw pala ang lula ng barko na kanina pa nila inoobserbahan. Masaya namang binati ni Frankie sa Hyrodin na sinasabing ang tagal na daw ng huli nilang pagkikita. Masaya namang sumagot ng pagbati si Hyrodin kay Frankie na tinawag pa nga nitong cyborg. Sinabihan naman ni na Dory at Brogy sina Hyrodin na hindi pa nila kasama ngayon sina Luffy at ang iba pang Straw Hats, subalit susunod naman raw ang mga ito sa Giant Village. Masaya namang binalita ni na Hyrodin at Stansen na nakahuli sila ng masarap na karne ng moose para ihanda sa pagdating ni na Luffy. Bigla namang nasabik ang dalawang giant captains at sinabing masarap nga daw talaga ang karne ng moose, kaya naman bigla silang nagutom ngayon. Sumagot naman si Hyrodin at sinabing maaari naman daw silang kumuha ng karne nito. Yun nga lang ay kapag may natira pa pagkatapos makakain ni na Luffy. Sinabi ni Hyrodin na sinadya raw kasi talaga nilang manghunting ng moose upang magsilbi itong regalo para sa Straw Hats. Sumagot naman sina Dory at Brogy at sinabing wala naman daw problema sa gustong mangyari ni Hyrodin. Pagkatapos yan may muli namang bumalik ang eksena sa mahabang hanging bridge na nasa ibabaw ng underworld. Dito ay malalaman natin na ang napakahabang tulay na ito ang siya palang nagsisilbing daanan na nagkukonekta sa pagitan ng dalawang magkaibang bahagi ng Elbaf na Sunrealm at Underworld. Sa gitna naman ng tulay na ito ay makikita natin na patuloy pa din ang paghabol ng New Giant Warrior Pirates sa sina Goldberg at Gerd sa weirdong navigator ng kanilang crew na si Rodo. At habang tumatakbo nga ang dalawa, ay makikita nating pasan-pasan pa din ni Goldberg ang Thousand Sunnies sa kanyang ulunan. Sa gitna naman ng pagtakbo ng dalawang giants, ay may kung ano na bigla na lang tumalon mula sa ilalim ng hanging bridge papunta sa ibabaw nito. Makikita naman natin sa sumunod na panel na si Luffy pala ang misteryosong bagay na tumalon mula sa ilalim ng dambuhalang tulay. At dito ay kagad niyang sinita ni Luffy ang dalawang giants dahil nakita niya ang isa sa mga ito na buhat-buhat ng kanilang barko. Natawa naman ang dalawa nang makita nila si Luffy, lalong-lalo na si Gerd na tila giliw na makita si Straw Hat. Kaya naman pala ganun na lang ang galak ni Gerd na makita si Luffy ay dahil mahilig pala talaga ito sa mga tao na mas maliit kaysa sa kanila. Sinabi dito ni Gerd na nakukyutan daw kasi siya sa mga normal na tao, subalit gayon pa man raw ay wag daw sana siyang ihambing ni Luffy sa kasamahan nilang si Rodo. Dahil di tulad ni Rodo ay hindi niya kinukulong ang mga ordinaryong tao sa loob ng isang hawla. At ang tanging gusto lamang daw niya ay ang makipagkaibigan sa mga ito.
Habang sinasabi naman ito ni Gerd ay makikita natin na hawak-hawak na pala nito sa kanyang palad si Luffy at para bang nilalaro ito na tulad sa isang maliit na alagang hayop o pet. Pinaalalahanan naman ni Goldberg ang kanyang crewmate na hindi ito ang tamang oras para magiliw siya kay Luffy dahil may kailangan pa raw silang tapusin at ito nga yung paghabol at ang paghuli nila kay Rodo. Kagad namang humingi ng tawad si Gerd at pinagpatuloy ang kanilang paghabol dito. Muli namang nagsalita si Gerd at sinabi kay Luffy na talaga naman daw nakakahiya ang ginawa sa kanila ni Rodo dahil hindi man lang daw sila nito binigyan ng kalayaan na makarating ng maayos sa Elbaf at kagad nga silang kinulong nito sa loob ng dampuhalan nitong diorama. Dagdag pa ni Gerd ay kung siya raw mismo ang papipiliin ay ayaw niya talagang magkaroon ng kaugnayan sa weirdong si Rodo. At dahil nga sa mga masamang karanasan na ito ni na Luffy at ng Straw Hats ay humihingi ng paumanhin si Gerd sa kanila na sinasabing sana raw ay ipagpatawad ni na Luffy ang hindi kanais-nais na pangyayaring ito. Tinanong naman ni Luffy si Gerd kung ang tinutukoy ba nito ay ang giant na nakasuot ng maskara. Dito may makikita natin na habang kinakausap ni Gerd si Luffy, ay kasalukuyan niya itong hawak-hawak sa kanyang palad, habang si Straw Hat naman ay kampante lang na nakaupo at nakikipag-usap sa kanya. Bigla namang nagsalita si Goldberg at tinanong si Luffy kung ano raw ba ang ginagawa nito sa Underworld dahil napansin niyang doon ito nang galing kanina. Tinanong din nga ni Goldberg kung nahulog raw ba si Luffy kaya bigla itong napadpad doon. Pagkasabi naman ito ni Goldberg ay bigla na lang natulala si Luffy at nagsimulang pagpawisan. Dito may nautal-utal pa si Luffy at para bang hindi siya makapagsalita. Sa sumunod na panel naman ay bigla na lang nagbalik sa alaala ni Luffy ang pag-uusap nila ni Prince Loki. Dito ay sinabihan ng Accursed Prince si Luffy na wag raw nitong ipagsasabi sa kahit kanino ang kanilang pagkikita at ang kanilang pinag-usapan. Sinabi dito ni Prince Loki na ang napagkasunduan raw nila ni Luffy ay isang sekreto na kailangan nitong ilihim sa lahat. Pagkatapos naman itong maalala ni Luffy ay nagpatuloy ito sa pagsasalita ng pautal-utal na halatang halata na sinusubukan niyang magsinungaling. Napansin naman ni Goldberg ang pagpapawis ni Luffy sa kabila ng sobrang lamig at nangyayalong klima sa bahaging yun ng Elbaf. At dahil nga napansin ni Goldberg na hindi na makapagsalita si Luffy, ay pinabayaan na lang niyang hindi masagot ni Straw Hat ang kanyang katanungan at sinabing kalimutan na lang daw ni Luffy ang kanyang tanong dahil lang mahalaga ay ligtas ito ngayon. May isang interesanting impormasyon pala na binahagi ang Japanese One Piece fans at ito ay ang paraan ng pagsasalita ni Gerd at Goldberg na nagpapakita ng kanilang edad at maturity ng pag-iisip. Base nga raw sa kanilang pagsasalita ay nasa early 20s pa lamang si Gerd o mas bata kung ikukumpara sa edad ni Robin. Habang si Goldberg naman raw ay nagpapakita ng pagsasalita na katulad ng sa isang kinder na bata. Pero teka muna pala base nga sa pagtatangkang magsinungaling ni Luffy kanina ay mukhang kumpirmado na napapakawalan nga ni Luffy si Prince Loki mula sa pagkakabilanggo nito. Grabe, siguradong magkakaroon ng malaking gulo sa Elbaf sa oras na makawala na talaga ang Accursed Prince. Impormasyon lang nga kaya tungkol kay Shanks ang pinangako ni Prince Loki kay Luffy kaya niya ito papakawalan? O may iba pa kayang kondisyon na hiningi sa kanya si Luffy kaya nagkaroon ng kasunduan ng dalawa? Ano sa palagay niyo, Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay lumipat na ang eksena sa mismong Sunrealm na bahagi ng Elbaf kung saan maririnig na umaalingaw-ngawang isang tinig na nagsasabing panahon na daw para bumalik sa kanya ang kanyang mga pinakaiingat-ingatan na buhay na mga manika. Mukhang ito na ang kabilang dulo ng mahabang tulay na nagkokonekta sa Underworld at Sunrealm ng Elbaf. Dito'y makikita natin na kay Roto pala nagmumula ang malakas na tinig. At ngayon nga ay sinusubukan nitong mahuli si Nami at Chopper na pilit namang tumatakbo papalayo sa kanya. Sinabi dito ni Rodo na kailangan niyang mabawi ulit ang Straw Hats bago pa siya mahuli ng ibang giants. At sa oras nga na mabawi niya ang mga ito,
ay mapapasa kanya na ulit magpakailanman sina Nami at Chopper na tinawag pa nga niyang ultra rare na tila ba mga laruan ng mga to. Hindi pa man nga nakakalayo sina Nami at Chopper ay bigla na lang bumagsak ang isang higanteng troso sa itaas ni Rodo na kaagad namang dumagan sa buong katawan nito. Isa lang palang patibong ang pagkukunwari ni Nami at Chopper na pagtakbo mula kay Rodo. Dito may nasabi pa nga ni Nami na mukhang mahina pala talagang mag-isip itong si Rodo dahil kahit daw ang mababangis na hayop ay hindi magpapahuli sa ganun kahalata na patibong. Sinabihan naman ni Usopp sina Zoro at Sanji na masyado raw napasobra ang ginawa ng mga ito na patibong kay Rodo. Sinagot naman ni Zoro ang napunan na ito ni Usopp at sinabing hindi naman raw sila pwedeng sisihin sa nangyari dahil hindi naman raw nila direktang sinaktan si Rodo. Pagkatapos yan may naghanda ng umalis ang Straw Hats papunta sa malapit na Giant Village at iwan ang nakahandusay na katawan ni Rodo. Subalit hindi pa man nga tuluyang nakakaalis ang grupo, ay bigla na lang dumating si Gerd at Goldberg kasama si Luffy. Nagpahayag naman ng labis na pagkainis si Rodo sa ginawa sa kanya ng Straw Hats. Naisip pa nga dito ni Rodo na kaya dumating ngayon si Gerd ay upang iligtas siya nito sa kanyang kinalalagyan ngayon. Base naman sa pagkakasabi nito ni Rodo may mukhang may crush ito kay Gerd. Kagaya na lang kung paano siya nahuhumaling kay Nami. Mukhang narinig naman ni Gerd ang huling sinabi ni Rodo, kaya kagad na nilinaw ng dalagang giant ang mali nitong iniisip sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang malakas na atake. Dito may sabay na inatake ni Goldberg at Gerd si Rodo gamit ang isang combination attack na katulad ng combo attack ng giant captains sa sina Dory at Brogy. Mukhang naging epektibo naman ang pinakawalang atake ng dalawa dahil napasigaw sa sakit at lumawa ang mga mata ni Rodo matapos tanggapin ang combo attack na to. Sa sumunod na panel naman may mukhang may pumalit sa pagkahumaling ni Rodo kay Gerd at yun nga si Sanji na ngayon ay nabuhayan na naman ng dugo nang makita nito ang biglang pagdating ng dalagang giant. Pinapansin naman ni Zoro kay Usopp na nawala ng ebidensya ng ginawa nila kay Rodo dahil nga sa pag-atake ng dalawang giants dito. Kagad naman siyang sinang-ayunan ni Usopp at pagkatapos nito ay makikita naman natin sa dulo ng panel ang masayang pagbati ni Luffy sa kanyang crew. Ikinatuwa naman ng Straw Hat Crew ang pagbabalik ng kanilang kapitan at pati na rin ang pagbabalik ng kanilang barko na Thousand Sunny. Kagad namang pinakilala ni Gerd ang kanilang mga sarili bilang crew ng isa sa kapitan ng Straw Hat Grand Fleet na si Hyrodin. Humingi naman ng tawad sa Straw Hat si Goldberg dahil sa nakakatakot na ipinaranas sa kanila ni Rodo. Sinabi nito na wag raw mag-alala ang Straw Hats dahil simula sa puntong ito ay sila na ang gagabay sa mga ito sa Elbaf. Sumagot naman si Usopp at sinabing wala raw ideya ang dalawang giants kung ano ang naranasan niya sa loob ng higanteng diorama ni Rodo. Sumagot naman sina Goldberg at Gerd at sinabing babawi raw sila sa kanya. Labis namang kinatuwa ni Sanji nang malaman niya na si Gerd na ang gagabay sa kanilang paglalakbay sa Elbaf. Sa sumunod na panel ay makikita natin na masayang inaya ni Luffy si Usopp na ituloy ang kanilang pag-iikot sa Elbaf. Sinabi sa kanya ni Luffy na malapit na raw sa kanilang kinaroroonan ngayon ang giant village na tinitirhan ng giant warrior pirates. Excited namang tumugon si Usopp sa paanyaya na ito ni Luffy at sinabing matagal na raw niyang pinaghandaan ang pagkakataong to kaya hindi na siya makapaghintay na makita ang tirahan ng mga giants. Nagbigay naman ng instruction si Gerd sa kanila at sinabing dire-diretsuhin lang daw nila ang paglalakad hanggang makarating sila sa dulo ng kagubatan. Mula raw doon ay makikita nila ang mga ulap kung saan nila kailangang sumakay upang makarating sa Giant Village. Sa dulo ng panel ay mabilis na ngang nakasakay sina Luffy, Usopp at Chopper sa ibabaw ng isang island cloud habang sina Zoro, Nami at Sanji naman ay nakasakay sa dibdib ni Gerd. Sinabi dito ni Gerd na nasa likod lang siya ni Luffy kaya wala silang dapat ipag-alala.
Natuwa naman sina Luffy sa kanilang pagsakay sa Island Clouds, habang si Usopp naman ay may kaunti pang pagdududa na tinatanong kung sigurado daw ba si Gerd na maaari nilang sakyan ng Island Clouds, dahil kung hindi ay siguradong mahuhulog sila pabagsak sa ilalim. Sa dulo naman ng panel ay makikita na natin ng ekspresyon sa mukha ni Luffy, na ngayon ay tuwang-tuwa sa kanyang nakikita. Bago naman natin makita fam kung ano nga ba ang nasilayan ni Luffy sa dulo ng panel, ay bumalik munang eksena sa barko ng Giant Warrior Pirates, na ngayon ay kasalukuyan pa ding tinatahak ang dambuhalang bahaghari. Dito ay maririnig natin ang tinig ng dalawang giant captains na sinasabing makikita na ng Straw Hats ang giant village sa oras na makalumpas na sila sa kumpol-kumpol ng mga ulap na kanilang dinaraanan ngayon. Kasabay naman ng Great Eric ay makikita din natin dito ang barko ni na Hyrodin at Stansen na higit na mas maliit dito. Sa sumunod na panel ay pinaliwanag naman ni Brogy sa Straw Hats ang tungkol sa tatlong bahagi na humahati sa Elbaf. Una ay ang Astral Realm na nasa tuktok ng Adam Tree. Ikalawa ay ang kanilang pupuntahan ngayon na Sun Realm na nasa gitna nito. At ang panghuli naman ay ang Underworld na nasa pinakailalim na parte ng Elbaf. Sunod namang nagsalita si Dory at sinabing sa Sun Realm naninirahan ang karamihan ng mga giants, kaya marami silang makikitang giant villages doon. Sinabi rin nito na ang Sun Realm lang ang natatanging bahagi ng Elbaf kung saan masisilayan ang sinag ng araw. Ibinahagi naman ni Dory kung nasa ng kanilang village at sinabing bagaman masyado raw malawak ang nakikita nila ngayon, ay ituturo pa din niya kung saan nila makikita ang kanilang tirahan. At sa isa na namang nakakamanghang double page fam, ay masasaksihan natin ang pambihirang ganda ng isa sa mga giant village sa Elbaf kung saan nakatira sina Dory at Brogy. Malaki ang pagkakahawig nito sa village na nakita natin sa loob ng dambuhalang diorama ni Rodo. At dahil dyan fam, ay malaki rin ang posibilidad na sa village na ito hinango ni Rodo ang disenyo ng village na nasa loob ng kanyang higanteng diorama. Katulad naman ng diorama ni Rodo ay mapapansin din natin ang malaking kastilyo na nakatayo sa gitna ng village na ito. At kasabay ng eksenang yan fam, ay maririnig din natin ang pagsasalita ng isang misteryosong individual na tila ba nagsasalaysay ng kwento. Sinabi dito ng misteryosong karakter na ang lawak at laki ng lahat ng mga bagay sa lupaing ito ay hindi may papaliwanag. Tinanong pa nga nito kung sino daw ba ang may kakayahang makapagsaysay ng tunay na kagandahan ng tanawing ito na siyang bansa ng Elbaf at kaharian ng Warland. Sa dulo naman ng panel fam ay nagbalik sa alaala ni na Luffy at Usopp ang kanilang naging pangako na kahit anong mangyari ay makakarating sila sa lupain ng mga mandirigma. Walang iba kundi ang makasaysayang bansa ng Elbaf. Dito ay maluha-luha pa nga sa sobrang saya si Usopp dahil sa wakas ay natupad na nila ni Luffy ang kanilang pangarap na makarating sa Warland. Sa sumunod na panel naman fam ay makikita natin ang magkakasabay na reaksyon ng Straw Hats sa napakaastig na tanawing ito. At katulad din nga sa bandang umpisa ng chapter, ay kapansin-pansin na kabilang na din sina Bonnie at Lilith sa isang panel kasamang Straw Hat crew. Dito fam ay halos mapanganga na lang sa sobrang pagkamangha ang buong crew dahil sa kakaibang kagandahan ng Elbaf. Maliban na lang kay Sanji na masayang-masaya ngayon dahil sa ibang kadahilanan na alam kong alam nyo na din kung ano fam. Pagkatapos naman yan ay makikita na natin ang barko ng Giant Warrior Pirates na malapit nang makarating sa Giant Village. Mula nga sa barko ay natanaw na ng Giant Captains at ng Straw Hats na nauna na pala doon si Luffy, kasamang iba pang miyembro ng Straw Hat crew. Sinabi dito ni Frankie na ang tagal raw nilang hinanap sa karagatan si na Luffy, subalit nagpapasalamat siya ngayon dahil sa dulo ay naging maayos din ang lahat. Katulad naman ng nabanggit ni Jinbei kanina, ay makikita natin ngayon sina Luffy, Usopp at Chopper na mabaliw-baliw na sa sobrang pagkamangha pagkatapos nilang makita na naglalayag ang kanilang mga kapwa Straw Hats sa Giant Warrior Pirates sa ibabaw ng isang dambuhalang bahaghari.
Pagkatapos naman ng makulit na tagpong yan, fam, ay muli nating maririnig ang pagsasalita ng misteryosong karakter na sinasabing hindi raw basta-basta na lamang tinawag na Land of Giants ang Elbaf nang walang dahilan. Sinabi nito na ang mga halaman, puno, baging, bulaklak, insekto, isda, ibon at ang lahat ng iba pang mga hayop ay makapigil hininga sa sobrang laki. Sino man raw manlalakbay na naligaw at napadpad sa Elbaf ay hindi nagsisi na napunta sila sa bansang to. Subalit kung meron man siyang natutunan sa naging paglalakbay niya sa nakakamanghang bansang ito, ay hayaan raw nating ibahagi niya sa atin ang napakahalagang payo na to. At dito na nga sinabi ng misteryosong individual na huwag masyadong magtatagal sa lupaing ito. Habang sinasabi naman ito ng hindi pa pinapakilalang karakter, ay makikita natin ang isa pang misteryosong individual na naglalakad sa gitna ng kagubatan ng Elbaf. At habang naglalakad nga ang misteryosong individual na yan, fam, ay kapansin-pansin na hindi siya ginagalaw ng mababangis na hayop na kanyang nadadaanan, katulad ng higanteng oso na makikita natin sa background. Mula naman nga sa eksenang yan, fam, ay umugong ang bulong-bulungan sa One Piece community na sinasabing kapareho raw ng individual na ito ang misteryosong karakter na naghihintay sa Straw Hat sa Elbaf at pati na rin ang misteryosong individual na kausap ng dating manggagamot ng Roger Pirates na si Crocus. Base sa mga impormasyon na yan, fam, ay maraming One Piece fans ang nagsasabi na si Scopper Gaban na nga raw ang misteryosong karakter na yan na naghihintay sa Straw Hat sa Elbaf. Sa mga fam na hindi pamilyar, si Scopper Gaban ang isa sa binansagan ng One Piece community na monster trio ng Roger Pirates na binubuo ng mismong Pirate King na si Goldie Roger, Dark King na si Silver Rayleigh, at ang panghuli na si Scopper Gaban. Dahil nga sa hindi pa ulit pinapakita si Scopper Gaban sa kwento, ay marami ang naniniwala na si Scopper Gaban na nga talaga ang misteryosong individual na ito na naghihintay sa Straw Hat sa Elbaf. Kayo ba, fam, ano sa tingin nyo? Naniniwala ba kayong si Scopper Gaban na nga ang pinagkakaguluhan ng lahat na misteryosong karakter na ito? Kung ganun, ay ano naman kaya ang intensyon ni Gaban? At bakit kaya tila ba may masama itong layunin kay Luffy at sa Straw Hats? Sa dulo naman ng chapter ay pinakilala na sa atin kung sino bang isa pang misteryosong karakter na siyang nagbibigay ng paalala ngayon na wag daw masyadong magtatagal ang Straw Hats sa Elbaf. Ito ay si Louis Arnott, isang explorer o manlalakbay na sumulat ng kwento ng Little Garden at ang mismong responsable sa pagbibigay ng pangalan ng islang to. Grabe, ang dami na namang misteryong pinakawalan sa chapter na to. Sino nga kayang individual na nag-aabang sa Straw Hats? At ano naman kayang naisipan ni Luffy at plano niyang pakawalan sa pagkakabilanggo si Prince Loki? Sobrang dami na naman ang dapat nating abangan sa mga susunod na chapter, fam, no? Pero alam niyo bang hindi pa dyan natatapos ang hype at excitement? Dahil bilang munting sorpresa, ay ibabahagi ko na rin sa inyo ngayon ang mga pasilip natin para sa paparating na chapter 1133. Ang pamagat ng chapter na to, fam, ay Praise Me. Dito ay pinakita ang isang flashback kung saan malalaman natin na muntikan na palang tapusin ni Robin ang kanyang sariling buhay dahil sa kawalan ng pag-asa. Subalit sa kabutihang palad ay hindi natuloy ang planong pagpapatiwakal ni Robin. Pagkatapos naman ng maikling flashback na yan, fam, ay bumalik na ulit ang chapter sa kasalukuyan, kung saan makikita natin na maayos na pala ulit ang kalagayan ni Jaguar D. Sol pagkatapos itong mawalan ng malay at bumagsak sa lupa sa chapter 1131. Sa eksena ngang ito ay makikita natin si Sol na nakasakay sa isang mist ship, isang uri ng barko na gumagamit ng ulap upang makalipad. Pinaliwanag dito ni Lilith na ang mist ship daw ay isa sa mga makabagong imbensyon na ginawa nilang mga Vegapunks. Dagdag pa niya ay dahil nga raw sa pagkakaroon ng kakaibang atmospheric conditions sa Elbaf, ay gumagana dito ang kanilang mga imbensyon. Sa puntong ito ay makikita naman natin ang Straw Hats
na pinuntahan na ang lugar kung nasan ngayon si Sol. Sinabi din dito na si Sol palang tumatayong history professor ng Elbaf. Malalaman din natin ngayon na nagkunwari lang palang walang malay si Sol dahil plano niyang gulatin si Robin, katulad ng ginawa niya nung unang pagkakataon na sila ay magkakilala. Hindi naman umepektong pagkukunwari ni Sol dahil kagad niyang napagtanto ni Robin kung ano ang kanyang ginagawa. Pagkatapos yan may dito na ipapakita sa atin ni Oda kung paano nga ba talaga nakaligtas si Jaguar Diesel sa pamamagitan ng isang flashback. Sa eksena ngang ito ay makikita natin na ang malaking sunog pala na tumupok sa buong isla ng Ohara ang siyang tumunaw sa yelo ni Aokiji na siya namang bumabalot sa buong katawan ni Sol. Dahil dyan may nakaligtas si Sol. Subalit ang naging kapalit nito ay ang pagkasunog ng kanyang katawan. Pagkatapos naman ng flashback na yan may makikita na natin sa wakas ang napaka-emosyonal na muling pagkikita ni na Robin at Sol. At habang umaagos nga ang luha sa kanyang mga mata, ay tinanong ni Robin si Sol kung maaari daw ba siya nitong purihin dahil nagawa niyang mabuhay hanggang sa puntong ito, katulad ng huling habilin nito sa kanya. Sa gitna naman ng nakakaiyak na muling pagkikita na ito ni na Robin at Sol, ay makikita din natin ang ibang Straw Hats na lumuluhang kasama nila, habang si Luffy naman ay may malaking ngiti sa kanyang muka at masayang pinagmamasdan ng muling pagkikita ni na Robin at Sol. Grabe talaga sa ibang paraan naman tayo inatake ngayon ni Oda. Siguradong lahat tayo ay iiyak sa full chapter ng 1133. Kayo na lang pala ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano ba ang inyong mga teorya, reaksyon, o kung anong masasabi nyo sa chapters 1132 at 1133. Maraming salamat sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!